Samantala, posibleng ilabas na ng impeachment court sa Lunes ang pre-trial order para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtatapos ng pre-trial conference. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Sinimulan na ng impeachment court ang pagbalangkas ng pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinatawag ding roadmap ng paglilitis ang pre-trial order dahil dito ilalatag ang mga alituntunin at takbo ng paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., naglabas ng advisory kagabi si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador na target ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Dahil dito, magtatrabaho ang mga kawani ng Senado kahit weekend para matiyak na may lalabas ito sa itinakdang petsa. Pagkatapos ito, bibigyan ng prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento. Samantala, nakapaghain ang defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution panel. Kabilang sa mga hinihiling ng prosekusyon ang pagbubukas ng sealed BIR box. Posibleng abutin ng 92 trial days ang prosecution at defense panel sa pagpresenta ng mga ebidensya. Sa pagsisimula rin ng impeachment trial, kabilang sa mga dapat pagpasyahan ng center judges ang mga nakabimbing manifestation ng prosecution panel, kabilang ang pagbubukas ng sealed BIR box. Kailangan din nilang tukuyin kung paano isasagawa ang botohan para sa conviction o acquittal dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Senador Jinggoy Estrada na suspendido at Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isa rin sa malagang usapin ang pagpili kung sino magiging presiding officer ng impeachment court. Kinikilala rin ng Senado ang mga hamon sa logistics. Ayon kay Gatchalian, limitado ang espasyo sa Senado para sa mga pangangailangan ng prosecution at defense panels. Gayon din para sa malaking bilang ng mga mamamahayag mula sa telebisyon, radyo, online platforms at maging sa international media. Sa kasalukuyan, wala namang banta sa seguridad ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Gayunman, patuloy ang koordinasyon nila sa mga intelligence at law enforcement agencies bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.